tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding tensyon ang muling sumiklab sa West Bank matapos magsagawa ng marahas na crackdown ang militar ng Israel sa nayon ng Tal. Kasabay ito ng malawakang marcha ng mga Israeli settler na lalong nagpaalab sa galit ng mga lokal na residente. Hinarangan ng mga puwersang Israeli ang lahat ng lagusan patungo sa nayon upang bigyang daan ang marcha na nagdulot ng matinding takot sa mga sibilyang Palestino. Sa pinakahuling ulat mula sa nayon ng Tal, binaril at nasugatan ng mga sundalong Israeli ang hindi bababa sa isang Palestino, habang 3 iba pa ang marahas na inaresto. Ang pag-ataking ito ay naganap habang pilit na pinapasok ng mga settler ang komunidad. Ayon sa mga residente, patuloy ang paggamit ng puwersa ng militar upang supilin ang anumang uri ng pagtutol mula sa mga mamamayang nais lamang ipagtanggol ang kanilang lupa. Higit sa 100 Israeli settler ang nakitang nagmamarcha patungo sa nayon ng Tal, isang pagkilos na itinuturing ng mga residente bilang tahasang provokasyon. Ang martsa ay nagdulot ng malaking pangamba sa buong rehiyon dahil sa banta ng marahas na komprontasyon. Ang mga settler na suportado ng presensya ng militar ay naglalakad sa mga lansangan habang sumisigaw ng mga slogan laban sa mga Palestino sa naturang lugar. Ang kasalukuyang tensyon ay nag-ugat sa isang madugong labanan noong nakaraang linggo kung saan 4 na Palestino at 2 Israeli ang napatay sa isang serye ng sagupaan. Ang insidenteng ito ay mabilis na kinondena ng pamahalaan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at tinawag na isang gawaing terorista. Gayunpaman, iba ang bersyon ng mga lokal na residente na nagsasabing sila ay mga biktima lamang ng naunang pang-aatake. Habang iginigiit ng gobyerno ng Israel na ang naganap na insidente ay isang gawaing terorista laban sa kanilang mga mamamayan, binigyang diin naman ng mga Palestino na ipinagtatanggol lamang nila ang kanilang sarili. Ayon sa kanila, ang mga pag-atake ng mga settler ay may iisang layunin. Ang puwersahin silang umalis sa kanilang mga ninunong lupain bilang bahagi ng mas malawak na plano ng pagpapalawak ng mga iligal na pamayanan ng Israel doon. Isang video na lumabas kamakailan ang nagpapakita umano ng katotohanan sa likod ng mga komprontasyon. Sa video, malinaw na makikita ang mga armadong Israeli settler na marahas na nanunulak at nananakit ng mga Palestino bago pa man magsimula ang kaguluhan. Ang ebidensyang ito ay sumasalungat sa opisyal na naratibo ng militar at nagpapakitang ang mga settler ang nagpasimula ng karahasang nagbunga ng trahedya sa rehiyon. Mula noong nakaraang Biyernes, halos araw-araw nang nagsasagawa ng mga pagsalakay at pag-aresto ang militar ng Israel sa nayon ng Tal. Ang mga operasyong ito ay nagdulot ng matinding pagkagambala sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente na ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng patuloy na takot sa biglaang pagpasok ng mga sundalo sa kanilang mga tahanan sa kalagitnaan ng gabi upang magsagawa ng mga di makatwirang pag-aresto. Ang nayon ng Tal ay matatagpuan malapit sa lungsod ng Nablus sa hilagang bahagi ng West Bank. Ito ay isang estratehikong lugar kung saan ang mga pamayanang Israeli ay itinuturing na iligal sa ilalim ng batas internasyonal ng karamihan sa mga bansa at mga kinatawang institusyon ng United Nations. Gayunpaman, patuloy na tinatanggihan ng Israel ang posisyong ito sa pagsasabing may karapatan silang magtayo ng mga komunidad sa buong rehiyon. Sa isang panayam, ipinahayag ni Manter Stea, ang vice-presidente ng lokal na konseho ng Tal, na hindi bababa sa 24 na residente ng kanilang nayon ang kasalukuyan pa ring nakapiit sa mga pasilidad ng militar ng Israel. Binigyang diin niya na ang mga naarestong individual ay walang anumang kinalaman sa mga naganap na sagupaan noong nakaraang linggo at mga biktima lamang sila ng malawakang pag-target ng militar. Ayon pa kay Stea, ang maramiang pag-aresto ay hindi isang lehitimong operasyong panseguridad kundi isang paraan ng paghihiganti at sama-samang pagpaparusa laban sa buong komunidad ng Tal. Ipinapakita nito ang kawalan ng katarungan kung saan ang mga inosenteng sibilyan ang nagdurusa dahil sa galit ng mga Israeli. Ang ganitong uri ng kolektibong pagpaparusa ay mariing ipinagbabawal sa ilalim ng mga internasyonal na batas sa karapatang pantao. Ibinahagi naman ni Abdul Rahman Zaidan, isang 49 na taong gulang na residenteng nakatira malapit sa hangganan ng mga pamayanan, ang kanyang karanasan. Ayon sa kanya, sa tuwing sinusubukan ng mga mamamayan na lumapit o lumaban upang protektahan ang kanilang mga ari-arian,
Agad silang pinapaputukan ng militar ng gas na pampaluha at mga tunay na bala upang takutin sila at piliting lumayo sa sarili nilang mga tahanan at sakahan. Pagkatapos ng madugong insidente, ilang social media channel na pinatatakbo ng mga Israeli settler ang naglabas ng mga panawagan para sa paghihiganti laban sa mga Palestino. Ang mga mensaheng ito ng puot ay mabilis na kumalat online, na nag-udyok sa mas marami pang settler na sumali sa mga marcha at magsagawa ng mararahas na pagkilos laban sa mga kalapit na nayon. Lalo nitong pinalalang umiiral na krisis sa seguridad sa lugar. Iniulat din ng lokal na media sa Israel na nangako sina Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz na palalawakin pa ang mga operasyong militar sa West Bank kasunod ng naganap na pag-atake. Ang deklarasyong ito ay nagbigay ng malayang pahintulot sa militar at mga settler na ipagpatuloy ang kanilang agresibong kampanya na nagdudulot ng mas malalim na pangamba para sa kaligtasan ng mga Palestino sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang marcha ng mga settler na saksihan ng isang correspondent ng Reuters, ang aktual na pagnanakaw ng mga settler sa mga paninda mula sa isang gusaling pagmamayari ng isang Palestino. Ang mas nakababahala rito ay ang presensya ng mga sundalong Israeli na nakatayo lamang sa likod at nanonood habang nagaganap ang krimen, nang walang anumang ginagawang hakbang upang pigilan ang pagnanakaw sa mga ari-arian. Matapos ang marcha, binisita ng Reuters ang isang lokal na sementeryo sa Nayon ng Tal at nakita ang nagkalat ng mga basag na lapida. Ayon sa mga residente, nilapastangan at sinira ng mga settler ang sementeryo habang naroroon din ang mga sundalong Israeli. Ang pag-ataking ito sa mga libingan ay nagpapakita ng tindi ng kawalan ng paggalang ng mga settlers sa kultura at relihiyon ng mga mamamayang Palestino sa naturang komunidad. Inihayag din ng mga saksi na hinarangan ng mga sundalo ang mga kalsada upang matiyak na makadaan ng walang hadlang ang mga nagmamarchang settler. Bukod dito, nagpaputok pa ang mga sundalo ng mga bombang usok sa mga sasakyang Palestinong sumusubok na lumapit sa ruta ng marcha. Ang mga pagkilos na ito ay nagpapakita ng aktibong pagtulong ng militar sa mga settler sa halip na panatilihin ang kapayapaan para sa lahat ng mamamayan doon. Sa tabi ng mga nawasak na lapida ng kanyang pamilya, emosyonal na nagpahayag ng pighati ang 76 na taong gulang na si Mustafa Ali Abubakar. Tinanong niya kung ano ang nagawang kasalanan ng kanyang yumaong asawa at mga anak upang maranasan ang ganitong kalupitan. Ayon sa kanya, ang tanging layunin ng mga settler ay sirain ang espiritu ng komunidad sa pamamagitan ng tahasang pambabastos sa mga sagradong libingang ito. Sa panig ng militar ng Israel, sinabi nitong ang kanilang presensya sa lugar ay upang buwagin ang pagtitipon at paalisin ang mga settler mula sa rehiyon. Kinumpirma rin nilang nakatanggap sila ng mga ulat tungkol sa pagkasira ng sementeryo, ngunit hindi sila nagbigay ng karagdagang detalye o impormasyon tungkol sa anumang ginawang aksyon hinggil dito. Ang pahayag na ito ay sinalubong ng matinding pagdududa mula sa mga lokal na residenteng nakakita sa aktual na pangyayari sa pinangyarihan. Ayon sa mga Palestino, patuloy na kumikilos ang mga settler ng hindi naparurusahan at ang kanilang karahasan ay pinahihintulutan ng militar ng Israel sa pamamagitan ng hindi pagkilos o aktibong pakikipagtulungan. Bagaman mariing itinanggi ng militar ng Israel ang mga akusasyong ito, ang mga ebidensya sa pinangyarihan ay patuloy na nagpapakita ng ibang katotohanang nagpapahina sa tiwala ng mga mamamayan sa sistema ng hustisya sa lugar. Nais ng mga Palestino na ang West Bank, na sinakop ng Israel noong digmaan ng 1967, ay maging sentro ng kanilang independenteng estado sa hinaharap. Gayunpaman, mabilis na pinalalawak ng kasalukuyang gobyerno ni Netanyahu na tutol sa pagtatatag ng isang estadong Palestino ang mga pamayanan doon. Iginigit naman ng Israel na ang West Bank ay hindi okupado sa legal na kahulugan dahil itinuturing nila itong isang teritoryong pinagtatalunan pa. Isang napakainit na balita mula sa rehiyon ng Gitnang Silangan ang ating tututukan sa oras na ito. Nagbabala ang White House na kasalukuyang masusing pinag-aaralan ni Pangulong Donald Trump ang paglulunsad ng mga bagong pag-ataking militar laban sa bansang Iran. Ito ay matapos ang mabilis na pagbagsak ng kasunduang tigil putukan na nilagdaan lamang noong nakaraang buwan ng magkabilang panig. Ayon sa opisyal na pahayag ni White House Press Secretary Karoline Leavitt, labis ang pagkadismaya ng Administrasyong Trump dahil sa hayagang paglabag ng Iran sa pinagkasunduang Memorandum of Understanding. Inakusahan ng Estados Unidos ang Tehran ng muling pag-atake sa mga barkong pangkalakal at pagpatay sa mga sundalong Amerikano. Binigyang diin ni Leavitt na hindi hahayaan ni Pangulong Trump na magpatuloy ang ganitong uri ng terorismo.
Sa kanyang pakikipag-usap sa mga mamamahayag sa Camp David Presidential Retreat sa Maryland, hayagang sinabi ni Pangulong Trump na patuloy na makararanas ng matitinding pagganti ang Iran hanggang sa mapilitan itong makipag-usap sa isang makabuluhang paraan. Hahagupitin natin sila ng napakatindi, saad ni Trump. Ayon sa Pangulo, darating ang oras na hindi na makakayanan ng pamahalaang Iran ang bigat ng mga pag-atake. Sa panig naman ng Iran, bagaman walang naitalang direktang pag-atake ang puwersa ng Amerika kagabi, naglunsad naman ang paramilitar na Revolutionary Guard ng bansa ng mga drone patungo sa Kuwait. Ang Kuwait ay isang bansa sa Gulpo na kinaroroonan ng mga puwersang militar ng Amerika. Bukod dito, pinuntirya rin ng Iran ang ilang oil tanker sa Strait of Hormuz na nagdulot ng matinding pangamba sa rehiyon. Kinumpirma ng Ministry ng Depensa ng Kuwait na matagumpay na binaril at pinabagsak ng kanilang sandatahang lakas ang ilang drone na pumasok sa himpapawid ng bansa. Ayon sa ulat, pinuntirya ng mga drone na ito ang ilang mahahalagang pasilidad militar ng Kuwait. Bagaman may mga pinsalang idinulot ang mga bumagsak na pira-pirasong bahagi ng mga ito, mabuti na lamang at walang naiulat na nasawi o nasugatan sa naturang mapanganib na insidente. Samantala, inangkin ng Revolutionary Guard ng Iran na matagumpay nilang tinamaan ang dalawang oil tanker na nagtangkang dumaan sa Strait of Hormuz. Iniulat din ng media ng Estado sa Iran na 4 na iba pang tanker ang napilitang bumalik dahil sa takot sa pag-atake. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng langis at petrolyo sa buong daigdig, na kasalukuyang naiipit sa gitna ng matinding labanan. Ang muling pagsasara at mga pag-atake sa Strait of Hormuz ay nagdudulot ngayon ng malaking banta sa pandaigdigang ekonomiya at kalakalan. Dahil dito, maraming bansa ang nag-aalala sa posibleng pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ang rutang ito ang pangunahing dinaraanan ng mga barkong may dalang enerhiya at ang anumang pagkaantala rito ay direktang nakaaapekto sa supply ng kuryente at langis sa Asia at Europa. Dumako naman tayo sa isa pang mahalagang kaganapan sa rehiyon. Kinumpirma ng grupong Hamas na handa silang isuko ang kanilang mga ballistic missile bilang bahagi ng isang posibleng kasunduan upang tuluyang wakasan ang digmaan sa Gaza. Ang hakbang na ito ay nakikita ng marami bilang isang malaking tagumpay para sa kapayapaan sa rehiyon, bagaman nananatili pa rin ang malalaking hamon at hadlang bago ito tuluyang maisakatuparan. Ayon sa Hamas, ang kanilang tuluyang pagdidisarma at pagsuko ng mabibigat na armas ay nakadepende sa pagtatatag ng isang malayang estado ng Palestina. Gayunpaman, ang kondisyong ito ay mariing tinatanggihan ng kasalukuyang pamahalaan ng Israel sa pamumuno ni Benjamin Netanyahu. Dahil sa magkaibang pananaw na ito, marami ang nagdududa kung magiging matagumpay ba ang pagpapatupad ng kasunduan sa malapit na hinaharap. Habang isinasagawa ang mga negosasyon, patuloy pa rin ang karahasan sa mismong lugar ng labanan. Isang serye ng mga airstrike ng Israel ang muling yumanig sa Gaza nitong Biyernes na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa isang Palestino at pagkasugat ng 4 na iba pa, kabilang ang isang bata. Ang militar ng Israel ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag o reaksyon hinggil sa pinakabagong pag-ataking ito na nakaapekto sa mga sibilyan. Malugod namang tinanggap ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang balita ukol sa kasunduan. Tinawag niya itong tanging magandang balita sa nakalipas na mga araw mula sa magulong rehiyon. Nanawagan si Guterres sa lahat ng panig na ipatupad ang kasunduan ng walang anumang pag-aalinlangan, pagdududa o pagtatangkang isabotahe ito upang matigil na ang pagdurusa ng mga inosenteng sibilyan. Ang kasunduang ito ay bahagi ng isang tigil putukan na pinamagitan ng Estados Unidos noong nakaraang Oktubre. Sa ilalim ng kasunduan, dapat isuko ng Hamas ang kanilang mga armas at ibigay ang pamamahala sa isang independenteng administrasyong Palestino. Sa kabilang banda, dapat namang iurong ng Israel ang kanilang mga tropa mula sa Gaza upang bigyang daan ang pagpasok ng isang International Stabilization Force. Ngunit naantala ang pag-unlad ng kasunduan dahil iginigiit ng Israel na dapat munang magdisarma ang Hamas bago nila iurong ang kanilang mga puwersa mula sa Gaza. Sa kabilang dako, inakusahan ng Hamas ang Israel ng paglabag sa kasunduan dahil sa patuloy na mga pag-atake. Ang digmaang ito, na nagsimula noong Oktubre 7, 2023, ay nakapatay na ng mahigit 73,000 Palestino, ayon sa Ministry ng Kalusugan sa Gaza. Sa iba pang balita sa rehiyon, inanunsyo ng Saudi Arabia ang isang plano para sa pagtatatag ng isang alyansang pandepensa na bubuuin ng 14 na bansa. Ang layunin ng alyansang ito ay palakasin ang seguridad sa karagatan, protektahan ang kalayaan sa paglalayag, at tiyakin ang kaligtasan ng mga ruta ng pandaigdigang kalakalan at supply ng enerhiya sa rehiyon ng Red Sea,
na kasalukuyang labis na naapektuhan ng digmaan. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Saudi Arabia, ang alyansa ay may layuning pandepensa lamang at bukas sa lahat ng bansang nais sumapi. Kabilang sa mga sumali sa panukalang ito, ang Turkey, Egypt at Pakistan. Gayunpaman, kapansin-pansin na ang Oman at United Arab Emirates ang tanging dalawang bansa sa Gulpo na hindi sumuporta sa opisyal na pahayag na inilabas ng pamahalaan ng Saudi Arabia kamakailan. Agad namang binaliwala ng isang opisyal na mga rebeldeng Houthi ang inisyatiba ng Saudi Arabia. Ayon sa kanya, hindi mapoprotektahan ng alyansang ito ang mga barko ng Saudi Arabia maliban na lamang kung aalisin ang kaharian ng pagbangkulong nito sa Yemen. Libu-libong mamamayan naman sa Sanaa ang nagdaos ng kilos protesta upang ipakita ang kanilang suporta sa mga rebeldeng Houthi na hayagang sinusuportahan ng Iran. Samantala sa timog na bahagi ng Lebanon, nagpasabog ang mga puwersa ng Israel ng isang malawak na network ng mga tunnel sa ilalim ng Beaufort Castle. Ayon sa Israel, ang kastilong ito, na itinayo pa noong panahon ng mga Crusader, ay ginagamit ng grupong Hezbollah bilang isang command center. Ang Beaufort Castle na kilala rin sa tawag na Al-Shaqif ay nasakop ng mga tropang Israeli noong buwan ng Mayo ng taong ito. Ang Beaufort Castle ay kamakailan lamang idinagdag sa UNESCO World Heritage List sa kabila ng matinding pagtutol ng pamahalaan ng Israel. Ang pagkasira ng mga sinaunang estruktura sa ilalim nito ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa mga eksperto sa kasaysayan at kultura sa buong mundo na naniniwalang ang mga makasaysayang pamanang ito ay dapat protektahan sa gitna ng anumang marahas na labanang militar. Nagpahayag naman ng matinding pagkabahala si Pangulong Joseph Aoun ng Lebanon. Ayon sa kanyang operasyong ito ng Israel ay nagpapadala ng negatibong mensahe bago ang nakatakdang pag-uusap sa lungsod ng Rome. Magpupulong ang mga kinatawan ng Israel at Lebanon sa Italia upang pag-usapan ang planong pag-alis ng Israel sa Timog Lebanon kapalit ng tuluyang pagdidisarma ng grupong Hezbollah sa rehiyon. Sa kabuuan, nananatiling napakagulo at puno ng kawalan ng katiyakan ang sitwasyon sa buong gitnang silangan. Mula sa banta ng bagong pag-atake ng Amerika sa Iran hanggang sa masalimuot na usaping pangkapayapaan sa Gaza at Lebanon, patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito.